natin masisi, sir, kasi halimbawa kung bilang isang tatay ka, nagpo-provide ka. Exactly. So takot ka hindi sa'yo, kundi sa family mo. What if hindi mag-work? Paano sila? Parang ganun. Pero kung gagawin lang nila na parang calculated risk, gagawin nila ng dahan-dahan. Alam Kung nila. talagang gusto nila, kailangan, may way, hindi pwedeng walang way yan, sir. Kailangan lang nilang isipin kung paano i-execute in a way na malilesen yung risk. Hindi naman pwedeng walang risk. Pero yung what if nila, pwede nilang sabihin na in a positive way, what if mag-work? Hindi. Diba? Or Sa akin, importante bang pumili ng mga kaibigan? tulad ng sa akin, sir, sa paniniwala ko, ang environment is napakalaking impact kung sino ka. Kung nakasama ka sa tao na ganito ang hilig, sigurado magiging ganito ka rin. Parang ganun. Malaki ang impact ng environment. Halimbawa, kung nasa magulong city ka, o yung utak mo magulo rin. Ngayon, kung nandito ka sa tahimik, yung utak mo, tahimik din. Kumbaga, mas makakapag-isip ka ng magagandang bagay kasi magagandang tanawin, lugar yung nakikita mo. So, para sa akin, bukod sa sarili mong characteristic or yung environment talaga is big impact sa pagkatao mo, sa environment mo. So, doon mo marirealize na iba pa rin yung ngayon kaysa isipin mo yung future. Oh. Pero hindi naman natin sinabi na irresponsibly. So, syempre, meron pa rin tayong mga dapat gawin o meron pa rin tayong tawag dito, responsibilidad. Ako, bilang tatay. So, gagawin mo lang in balance. Yun, parang balance lang. Hindi, lahat ng excess, ng sobra. Mga ginagawa. Ako pala si RM ng K-Camp PH at ang niche ko is travel, camping, and family. Ay. Parang ganun. Kumbaga sir, saan ka ba, kailan ka nagsimula sa mag-camping o mag-content creation? Nagsimula ako ng 1 year ago. Ang first ko is, kasi ako ay isang bagong tatay. Okay. Parang ganun. Tapos, ang hilig ko talaga is nature din. So, ang gusto ko talaga, ang goal ko is maisama ko yung pamilya ko sa ginagawa ko ngayon. Parang ganun yun, yung niche ko. Yun yung gusto kong puntahan. Kaya ngayon, nagsasagawa kami ng Philippine Loop. Parang ito na yung, sinusubukan ko. Para once na kasama ko na yung family ko, kabisado na yung mga lugar. Parang mas smooth na yung magiging biyahe namin. So, kasi dati akong nag-electric unicycle, sir. Kung alam mo yung parang motor na isa lang ang gulong. Okay. Electric. Yung ginagawa mo. May friend ako na na nag-Philippine Loop siya gamit yon. So, sinamahan ko siya sa Luzon leg, yung inikot namin yung buong Luzon. Tapos, doon ko nakita yung nature. Doon ako na in love. Tapos, bilang isang bagong tatay o isang padre di pamilya, every time na nakakakita ko ng magagandang ganito, parang ganito, nature, laging may guilt sa akin na parang sinasabi ko, anong tawag dito? Sana kasama ko yung Pamilya mo. So, doon nag-start na bumili ako ng, dapat to, motor eh. Motor, para sa'yo lang. Para mas akin lang. Pero dahil nga may pamilya ako, kaya bumili ako ng ito, si Lakbay. Bumili ako ng isang yung pangalan mo sa akin mo, Lakbay. Oo, Lakbay. Tapos yun na, doon na nagsimula na gusto ko ring i-share sa iba yung mga pinupuntahan namin. So, nagka-camp kami sa mga campsite, mga rose spot, ganun. Ganito. Kumbaga, bakit nga ba camping, sir? Kung meron ba nag-encourage sa'yo na mag-camping? Or mag-car camping, kumbaga? Kasi, sir, parang dati, ang lifestyle ko is puro trabaho. Trabaho, business. Ganun talaga. Parang dyan umiikot yung mundo natin. Totoo, sir. Parang nung time kasi na yon, ang uso o ang is kailangan mag-grind. Parang kailangan magtrabaho, kumita. Parang ako, tawag dito? Na burnout. Okay. Tapos once, yun nga, nung umikot kami, nakaranas ako ng nature. Tapos, hindi ko pa alam that time kung ano yung tawag doon. Pero pag nasa nature ako, talagang yung isip ko, nawawala yung problema.
Hanggang sa lately na lang, may na-meet akong isang camper, si Uncle Sam, Oo. na tinuro niya sa akin kung ano yung nararamdaman ko. Na yun pala is soft fascination. Okay. Na pag nasa nature ka, yung mga huni ng ibon, yung dalisdis ng Ilog. ilog, is parang soft attention yan, soft distraction na hindi mo may isip yung ano mo, yung problema mo. Unlike na pag nasa bahay ka, kahit na nanonood ka ng TV, kahit wala kang ginagawa, yung problema, laging nandyan. So ito yung every time pala na magka-camping tayo or nasa nature tayo, hindi naman necessarily dapat camping. Kahit na lumabas ka lang sa park or sa ano, basta may nature, is way yon to recharge. Tsaka yung mind natin is ma-relax, parang ganun. So meron effect talaga ang nature sa isip natin. So napakahalaga. Kaya ini-instill ko sa mga viewers, sa mga followers at sa family ko. Gusto ko Dumaan ka talaga. ba sa, kumbaga, meron ka bang matinding pinagdaanan, sir? Kumbaga, depression, kumbaga, stress na... Siguro hindi naman ako clinically diagnosed, pero feeling ko nararamdaman yung mo. mga symptoms is malapit na. Malapit na. Pag Oo. hindi ka pa tuwigi sa ano. Tsaka sir, sa 1 year ko na pagka-camping, marami akong na-meet na mga ang parang laging either depressed Okay. or may anxiety. Tapos parang ito yung nagiging ano nila, gamot, parang ganun, therapy, yung Therapy pagka-camping. ng camping. So may something in common eh. Parang ganun. Ikaw ba sir? Na ano ka ba? Ganun, sir. Kumbaga, merong similarity. Based sa mga sinasabi mo, ganun din. Stress sa trabaho, gusto makalabas. At yung isa din na cure ko is yung nature. Nature Talaga, pag talaga. sa nature ako, parang naniniwala ako sa sinasabi na disconnect. Kasi pag nasa nature ako, parang mawawala yung office na routine. Kumbaga, nasa loob ka ng isang parang basement ba? Kumbaga, nandun ka lang, nagko-computer, tapos parang kumbaga kontrolado na yung oras mo, parang isang mali mo lang, may nakatingin, isang may pagkakamali. Parang doon ka na sa stress, tapos habang tumatagal, lalo na-develop yung problema, yung sakit, parang di-depress ka na, parang mental block ka na. Kumbaga, parang gusto mo nang tapusin na lahat, parang para saan ba to? Parang nag-accumulate na Ganun, lahat, sir. no? Tapos yun nga, parang naisip ko, nung, alam ba, nagka-camping akong ganyan, naisip, ba't ba tayo nagmamadali? Ah. Ano bang gusto talaga natin? Gusto So, ba na-question mo natin, yun sa sarili oo, mo? parang ganun, parang gusto mo bang yumaman dahil gusto mo talaga? Oo. O dahil sa parang peer pressure ba? Dahil sa yung iba doing well sa career, sa financial aspect. Parang napag-iwanan Oo, ka na. parang di ganun. ba? Ganun Oo. ba yung feeling mo? Tapos parang naisip ko parang, hindi ko naman to gusto. Parang ginagawa ko lang to kasi ito yung, Nakapagpasa sa oo, ito yung sa society ba? Parang ganun nga, na lahat compliance lang. grind. no? Oo, parang ganun lang. Para pero- may pakita sa mga tao na masaya Pero deep ka. inside, ikaw, ayaw mo naman. Parang gusto mo lang, parang gusto mong pikein na Oo. kung sila nandun, gusto mo nandun ka. Nandun ka din. No? Which is, yun, along the way nga, nakakamit ako ng mga kagaya nyo, sir, na talagang matagal na sa nature, matagal na yung ano, nag-iiba na yung perspective ko. Kumbaga, gusto mo bang Oo. tumagal yung buhay? Kasi marami Oo, pa mas talaga mahalaga mo. pala ang moment na ganito. Ito pala yung gusto nung mga nagpe-pretend, yung mga naghahasay. Exactly, oh. Kumbaga, Ito pala yung gusto nila. So, Exactly. nandito na pala tayo. oh, parang pangarap ko lang yan eh. Oo, Di ba? Tapos, ginagawa nila yung pangarap di ba? ko. Oh. Kung naisip mo, may namimit ka na nag-excel siya sa career niya, sa business, sa life. Pero, inggit siya sa'yo. Ganon. Na ikaw, nakaupo ka, Yan, oh. Monday morning, nagkakape. Di ba? Kumbaga sa'yo, sir, kumbaga yung priority mo ngayon is yung Nag-shift. freedom. Oo, Yung nag-shift freedom. na, sir. Hindi na pera, hindi na Gusto mo- material. Gusto mo masaya. Yun Gusto mo masaya. Tsaka, yun yung literal na time is gold. Mas mahalaga ang oras Oh. kesa sa material na bagay. So, Parang ganun. sa ngayon, sir, since you're engaging na sa camping, nakikita mo naman yung sarili mo na magtatagal ka dito. Kumbaga, Oo, sir. meron ka ng vision in the future na ganito gagawin ko. Ano na, parang ang camping is para sa akin. O ang Continuation na talaga. ang pagta-travel is parang lifestyle na. Lifestyle para na. sa akin. Kumbaga, wala ka ng balak na baguhin. Wala Kumbaga, na, sir. siguro mag-improve na lang, siguro more experience, siguro ibang lugar. Oo, na. sir. Gusto kong libutin talaga yung buong Pilipinas. At isa rin sa
advocate ko is ipakilala yung ganda ng Pilipinas. Oo. Ipakilala yung sarili nating Kultura. likas na yaman, kultura, saka yung mga tao. Oo. Talagang napakarami pang mabuti. Tulad sa Luzon, Mm. ang stigma kasi doon is pag sinabi mong Mindanao, Mm. parang magulo. Pero nung pumunta kami doon, Oo. although nandyan yan, hindi naman yan mawawala. Kahit naman saang lugar siguro, Oo. may gulo, may chaos, may danger. Pero hindi ganun sa iniisip nila na puro gera, puro napakaganda. As in, talagang sobrang ganda, sir. Ganun Dalawa. talaga pag nature, sir. Na. Kumbaga sa'yo, sir, like, naisip ko talaga na parang yung sinabi mo kanina na kumbaga pangarap lang to ng mga tao, ganun. So, at least kumbaga nakita mo sa sarili mo na ganyan yung gagawin. Sa tingin mo ba, sir, may balak ka pa bang bumalik sa kumbaga corporate job, ganun? Wala na talaga. Siyempre, ako bilang tatay, meron tayong responsibilidad. Oo, ganun. Pero kumbaga yun yung sinasabi nila na balance na lang. Mm. Kaya nga ako YouTube din o Oh. nagko-content creation is para makapag-provide. Hindi naman natin inaalis yun kasi kailangan natin yun. Mhm. Pero parang kung gagawin ko yun, kung ako na kumita, mas maganda nang gawin ko yun sa bagay na gusto kong gawin. Mhm. Kumbaga, masaya ka na sa ginagawa mo, nakakapag-provide ka pa sa family. So, malaking tulong yung content creation. Oo, sobra, sir. Oo. Kasi doon Tapos, ang dami. Alam mo, makakapag-provide ako. Oo. Nagagawa ko pa yung gusto ko. Nandito ako sa kung Saan? ako. Gusto ko talaga. Totoo ka sa sarili mo. Tapos, nakaka-give impact pa ako sa mga followers natin, sa mga viewers natin na ito yung magandang gawin. Oo. Alagaan Magandang natin yung option. kalikasan. Nakakatulong pa tayo sa nature. Oo. Nakatulong pa tayo sa community. Naka-give tayo ng impact sa community at sa nature natin, di ba? Sa bansa natin. Tsaka sa family, nakapag-provide. Kumbaga, napakaraming tulong na nagagawa nitong tingin ko na natin ngayon. Tinatahak na landas, parang ganun. So sa nakikita ko, sir, kumbaga parang sa isip mo na kailangan na kumbaga gawin mo yung kung ano yung nasa puso mo. Kumbaga kung ano yung totoo talaga. Kumbaga follow what you love, kumbaga do what you love, parang ganun. Tapos parang ang daming tao na hindi yan ginagawa. Natatakot siguro. Yun pinaka-main. O natatakot. Marami. Kumbaga na-trap na sila sa system. Takot sila na baka baka hindi mag-work. Ang daming what if. Oo. What if ganito mangyari, ganyan. Hindi pa nga nangyayari pero nauna na yung negative na mindset. Kumbaga pag iisip mo parang hinahata ka na. Kaya Bakit kaya, sir, no? Tignan mo nung bata tayo, kahit delikado, sinusubukan tumatalon, natin. di ba? Di ba? Oo. Siguro masyado lang tayo Alam nating nag-iisip. madada pa pero ginawa pa rin. Di ba? Lahat Oo. sinusubukan natin. Wala tayong takot. Walang what if. Pag bata ka, gagawin mo. Siguro sa akin, sir, minsan nasa isip na baka kung gagawin ko to, baka like, may mawawala. Paano kung hindi ko kakayanin yung mga iniisip. Kumbaga, advance na yun. Kumbaga, parang nag-overthink ka na ganun yung mangyayari. Pero yung totoo, hindi naman. Hindi pa naman nangyari. Kung hindi nila nasubukan. Yun yung problema kasi na tatrap tayo at naghahanap tayo ng kumbaga mas madaling solusyon. Oo. doon. Parang Kumbaga, band-aid system na nalalak sila, halimbawa, nagtatrabaho sila. Kasi hindi rin natin masisi, sir. Kasi, halimbawa, kung bilang isang tatay ka, nagpo-provide ka. exactly. So, takot ka hindi sa'yo, kundi sa family mo. Mm. What if hindi mag-work? Paano sila? Oo. Parang ganun. Pero, kung gagawin lang nila na parang calculated risk, gagawin nila ng dahan-dahan. Alam Kung nila. talagang gusto nila, kailangan, may way. Hindi pwedeng walang way yan, sir. Kailangan lang nilang isipin kung paano i-execute in a way na malilesen yung risk. Hindi naman pwedeng walang risk. Pero, yung what if nila, pwede nilang sabihin na in a positive way, what if mag-work? Mm. Diba? So, always try to explore and ayun nga, kalkulahin lang nila yung risk nila and takes time, dahan-dahan siguro. Yun yung problema. Gagawa nila. Siguro, para sa inyo, sir, kumbaga meron kayong konting community, malaki nga bang ang factor nung yung circle mo is same kayo ng gusto kilig, ganun? Or Sa akin, importante bang pumili ng mga kaibigan? tulad ng sa akin, sir, sa paniniwala ko,
ang environment is napakalaking impact kung sino ka. Mm. Kung nakasama ka sa tao na ganito ang hilig, sigurado magiging ganito ka rin. Parang ganun. Malaki ang impact ng environment. Halimbawa, kung nasa magulong city ka, o yung utak mo magulo rin. Ngayon, kung nandito ka sa tahimik, yung utak mo, tahimik din. Kumbaga, mas makakapag-isip ka ng magagandang bagay kasi magagandang tanawin, lugar yung nakikita mo. So, para sa akin, bukod sa sarili mong characteristic or yung environment talaga is big impact sa pagkatao mo, sa kung sino Sino ka. yung kinakasama So, mo din. pipiliin mo rin talaga. Kasi sila, parang malaking factor talaga, sir. Kapag minsan nakasalalay sa kanila yung decision mo. Kasi marami din silang masasuggest. Malaking part. Oh, malaking May part din. Hindi naman totally kasi syempre Exactly. nasa Ikaw iyo pa pa rin. rin yung execution pero malaking impact talaga yung environment kasi yun yung parang magbubuyo sa iyo ba Exactly. kung Yung ano yung positive gusto na mong gawin. nakikita mo. Oo. So Naramdaman pipiliin mo mo. merong sumusuporta sa'yo. Tulad nga dati, gusto ko talaga grind. Talagang hanggang sa napapagod ka na. Kasi lahat ng nakapaligid sa'yo, puro ganun. Napunta ako sa camping. Nakakilala ako ng isang Sir Jeffrey na ang mindset is ganito. Ganito doon. So, dahan-dahan, hindi naman agad na isang snap. Nakilala lang kita, nag-iba na ako. Minsan, meron pa yung, parang kukontrahin pa kita. Kasi iba naman yung paniniwala ko. Sabi ko, alawa, ganito, ikaw, gusto mo ng slow life. Ako, grind talaga gusto ko. So, paano na pag tumanda ka, ganito, ganyan, masaya ka nga ngayon. Di ba? Parang kinokontra mo pa. Pero dahan-dahan, kung talagang lagi kang nasa community, nasa environment na ganyan, doon mo marirealize na iba pa rin yung ngayon kaysa isipin mo yung future. Pero hindi naman natin sinabi na irresponsibly. So, syempre, meron pa rin tayong mga dapat gawin o meron pa rin tayong tawag dito, responsibilidad, di ba? Ako, bilang tatay. So, gagawin mo lang in balance. Yun, parang balance lang. Hindi, lahat ng excess ng sobra, masama. Totoo yun. Parang gano'n. Exactly, sir. Parang ganoon talaga. Kumbaga pag lumalabas na sa limit, magiging Lahat problema naman, na di rin. ba? Lahat Oo, naman siguro. lahat naman. Pero itong mga grupo mo, sir, matagal na ba kayo nagsasama or na nakilala mo rin sila sa content creation? Sa content creation naman kasi talaga. Kasi ako, gusto ko talaga na nung nag-start akong mag-content or Facebook din talaga ako. Tapos napunta ako sa event ni Kuya Boy P. Tapos punta ako sa Facebook yun, sir. Facebook ako Ayun pala, YouTuber pala sila. So hindi ako makarelate. Pero parehas naman ng niche. Kumbaga, camping, nature. So hanggang sa doon na ako sumasama sa kanila, na-impluwensya na ako. Kayo pinasok mo YouTube rin na rin. YouTube. Mag-YouTube na rin. Tapos, ang main reason ko kasi talaga, gawin ko yung gusto ko, kumita ako, at makapag-provide ako sa family ko. Yun lang. At meron kang ma-inspired naman. Para sa akin, yun, okay na yun. Tapos, habang nakikilala ko si Kuya Boy P, na lagi ko siya nakakasama, along with yung mga nasa circle namin, nagkaroon na ako ng mas deeper purpose sa pagko-content. Pagpatuloy ko to, Kasi nakita ko si Kuya Boy P na talagang nakakapagbigay siya. Yung pagva-vlog pala. Kala kasi natin, di ba, usually, ang vlogging sa iba hindi naman sa lahat. Parang, vlogger lang yan. Parang hindi nila siniseryoso yung pagva-vlog. Parang vlogger is, minsan ang isip nila, parang hindi career. Hindi siya profession, parang gano'n. Wala lang yan, vlogger lang yan, parang gano'n. May lang. May lang. Nung nakita ko si Kuya Boy P na nagva-vlog, nakita ko mismo, nung etong nag-iikot kami, nakakita ako ng mga first-timers na suicidal. Grabe. Tapos, nag-heal o hindi natuloy dahil kay Kuya Boy P. Napakarami. Mga may anxiety, may mga depression na si Kuya Boy P ay nagva-vlog para ipakita lang na kung sino siya. Ano yung coping mechanism niya kasi siya mismo is meron siyang depression. Yung coping mechanism niya, nasi-share niya. So yung ibang tao na meron ding ganun, may pinagdadaanan, nakaka-connect sa kanya. At kumbaga, in a way, nag-heal din.
parang si Kuya Boy P na yung pampatulog nila, pamparelax nila. So nakita ko, hindi lang pala pera Oo. ang pwede nating i-ano dito. Meron din tayong, makakapagbigay tayo ng tunay na impact Exactly. sa ibang tao, sa community. Totoo. So may deeper purpose ka na. Hindi na lang para kumita, Mm. di ba? Hindi na lang selfishly para sa sarili mo. Hindi. Masaya ka, tapos nakakatulong ka pa. Oo, di ba? Sir, Oo. sa totoo. Possible para yun, no? Di ba? Di ba? Kaya sabi mo na, parang may, yung sinabi mo kanina, may deeper meaning. Naisip mo, May deeper purpose okay, na. parang noon, iniisip mo na, parang hanggang dito na lang ako. Oo. Pero ngayon, parang gusto ko pa i-extend. Parang gusto mo lang kumita. Oo. Pag yung gusto mo lang kasing kumita, pagkita lang kasi yung purpose mo, mapapagod ka. Burnout mabuburnout talaga. ka. Pero kung meron kang, parang meron ka ng, yun nga, deeper purpose, meron ka ng, Tuloy pa rin. Oo, Kahit walang yun. iba na. Iba na yung gigil mo. Parang yung effort, parang Oo, mas. dagdag na. Oo, parang yung Nagbo-boost kagustuhan na. mo, oo, di ba? Parang gano'n. Ikaw, sir, bakit ka ba nagko-content? Ako sir, yung nagsimula ako sa content, hindi dahil gusto ko mag-vlog. Gusto ko lang talaga na mahilig kasi ako mag-adventure. Mahilig mo. Oo. Tapos, yun, yung gusto lang na i-share. Pero noon, mahilig na talaga ako na ganun. Pero wala pang camera. Pero nakita ko na, uy, possible pala ito na ipakita ko sila ganito. Yung pumasok tong vlogging mga 2018 ata yun. Possible pala to. Pero hindi ko pa alam na may income. Gusto ko lang mag-record yun. Okay. Kasi minsan sa school, merong kumbaga, may subject na vlog, ganun. Kailangan gumawa kayo ng vlog. Hindi nga kami takot nga magsalita sa camera kasi dapat sikat yan. Nagpapaka-impress lang yan, ganun. Kaya insistent ko dahil sa grade kailangan. So, parang komportable ako eh. Like, Parang, pag nasa camera ako, parang mas magaling ako sa camera kaysa sa kanang yung sa crowd. nakita mo yung sarili mo Nakita na, mo sarili ko nga, ganito pala yung feeling, no? Pinapakita mo yung sinishare mo sa camera, parang, kumbaga mas maganda to, parang confident ako. Tapos, nag-observe ako, sir, tapos, hindi ko nakita yung sarili ko sa burnout. Kaya, yung throughout the year, pinasok ko yung content creation, gumawa ng page kasi pwede pala yun. Nag-tutorial pa ako paano gumawa ng page, paano gumawa ng YouTube. Hindi ko pa alam dahil sa nakikita ko rin na may ginagawa sila. So ginagawa ko rin yun. Walang plano na sumikat. Gusto ko lang talaga na gayahin yung mga tao na gumagawa. masaya ka sa ginagawa Masaya ako mo. sa ginagawa ko. Pero naririnig ko na meron nabu-burnout kasi meron tinatawag na burnout, creator burnout ganun. Totoo naman. Pero ako, continue lang, walang nanonood. Kasi minsan sinasabi nila pag walang nanonood, hindi na nagpo-post. Pag for Pero the ako parang views, wala akong pake. Wala akong pake. Minsan nga, ako lang nag-like, ako lang nanonood. okay lang. Pero yun, wala akong problema. Parang habang tumatagal, nakikita ko maraming mga nagbe-video na umaalis na sila sa content creation. Pero ako, yung energy, yung confident, or yung lakas ng loob na mag-video, pero nandun pa rin. So nakita ko parang magtatagal ako dito. No. Para kasing ano yun tawag dito, depende nga sa purpose. Kung ang ganun. purpose mo is mababaw, Ah. hindi ka talaga tatagal. Parang- Parang hindi mo siya ginagawa dahil sa gusto mo. Ginagawa mo siya para for the views, yung tinatawag natin, Ganun di ba? sir. Isa yun. Meron yun yung for the views lang. So, doon pumapasok yung burnout kasi walang passion. Parang ganun yung nakikita ko Parang lahat ng nagtatagal is ginagawa nila yon either para sa sarili nila o yun talaga yung gusto nilang gawin o meron talagang deeper meaning o reason kung bakit nila ginagawa yun. Yun dun sila nagtatagal. So, ginagawa nila yun hindi for the views, hindi for the like. Kung hindi, para sa sarili nila o para sa ibang tao. Parang gano'n, di ba? So, yun yung nakikita ko lang. Kaya tuloy pa rin sir. Kumbaga para sa akin, sa mga nanonood, kumbaga kailangan piliin nyo talaga kung saan kayong masaya. Oo. Huwag kayong matrap. Kumbaga huwag kayong matrap. Oo, no? Yung wag mong gawin dahil sa ito yung uso ngayon. Ganun. Ito yung viral ngayon. Exactly. Gagawin mo. Dahil gusto mo. Oo. Walang pumipilit sa'yo. Oo. Tulad itong niche natin, sir. Ngayon kasi parang boom na to. Pero way back is yung mga prank. Ganon. Yung mga although wala tayong sinasabi na mali 'yon. Pero noon siguro hanggang ngayon, ang mas maraming views kasi talaga parang supply and demand yan Ang maraming demand is talaga yung mga pranks, yung mga kalokohan na ganito ganyan. Pero yung kung mga serious matters o kaya mga ganito na hindi masyadong
mawawalan ka na hindi ka na mabuboost ba? Parang mga ay, wala naman nanonood. Ganun. Kung for the views lang yung habol mo. Kaya, halimbawa, hindi ka naman talaga prankster. Pero prank yung mabenta ngayon. So, gagawin mo yon kasi, Exactly. ito pala yung sikat. Doon papasok yung burnout. Ang hirap pala. Kasi hindi ikaw yun. Exactly. Kumbaga, nag-e-effort ka para gawin yung isang bagay na hindi ikaw. Parang, pinipeke mo na yung sarili mo, pinipeke mo pa yung viewers mo. Exactly. So, hindi talaga siya mag-work. So mga Kontra may doon, ano no? ba sir? Kumbaga may mga future plan, mga future plan ka ba? Ayun nga, sir. After nitong Philippine Loop natin, gusto ko, ang next is ituloy pa rin na maipakita ang ganda ng Pilipinas. Gusto ko talagang suyurin kasi kahit na matagal, gaano katagal siguro, I think kahit lifetime Ganon, gagawin kulang mo. Oo. ang Kulang talaga. yung time na ipakita sa sobrang dami. Siguro kung papalarin ma-explore din natin yung ibang Ilang ano ka na ba sir? Kumbaga ilang taon ka na nag-YouTube? 1 year pa lang. 1 year ako, pa sir. lang. Siguro Kai-camp din yung YouTube mo, Kai-camp din yung YouTube channel. ano sir? Yung YouTube channel ng pangalan ng YouTube channel. K-Camp. K-Camp yun. sir. K-Camp. K-Camp. So guys, marami tayong aabangan kay K-Camp. Kaya sir. i-subscribe niyo siya sa kanyang YouTube channel. As sinasabi niya, 1 year pa lang, kaya marami pa talagang pa talaga. mangyayari. Marami pa tayong mga lugar balak, na sir. pupuntahan. Oo, marami So pa. kasama niya si Boy first time, so sabay sila na naglibot dito sa Pilipinas para ipakita sa atin ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng nature, ganon. So I highly suggest na i-follow niyo sila kasi nakaka-inspired kasi pumapasok sila sa mga lugar na maganda tapos dino-document nila. So kahit na hindi tayo makapunta doon, but makikita natin dahil sa kanilang mga ginagawa. So balang araw baka may time tayo na puntahan yung lugar na yun, at least may nakita na tayo. Kumbaga naipakita na nila yung mga lugar na interesting na puntahan sa lugar kasi naglilibot sila sa Pilipinas. Kaya maganda to kasi nakaka-inspire din to. Baka yung mga bata nyo mahilig mag-travel, isa itong magandang instrumento para kumbaga makita nyo ang ganda sa labas ng yung bahay, di ba? Kailangan lumabas sa comfort zone Totoo, talaga. Totoo. Isa pa yun. Kailangan lumabas sa comfort zone para makita mo talaga yung ganda. Ayun. Ayos guys, so salamat sir. Salamat salamat sa din, sa sir. opportunity na makapunta dito sa Inagbatan. So sa ngayon muna, siguro kailangan na yung maglilibot kasi yung mga kasama namin, walang lumalis na sila. Parang Good na nandun na sila sa itaas, kaya tingin namin kailangan namin din dito, maglibot-libot. Ipakita namin sa inyo yung ganda dito sa paligid. Kahit na simple lang na lugar, pero maraming interesting na pwedeng gawin. Maraming mga bagay na pwede natin i-explore dito. Kaya sir, salamat at Thank you rin, sir. yun, sana magkikita tayo ulit, pero ngayon kailangan i-enjoy natin ang moment na nandito tayo. Kasi nandito na tayo eh. Yes, sir. Karangalan, sir, talaga. Na Oo. makilala ka at Of course. makapunta Tama. dito sa napakagandang campsite po nila. Salamat sir. Thank you, thank Okay. you.